Hello mga ka-busy minds. So ito ay part 2 ng ating pag-terminate at pag-facing ng 12 blades motor. So ngayon, ang gagawin natin ay babalatan natin ang cable natin na supply, ang sukat sa terminal lugs niya. So kailangan na balatan yan lahat. Pagkatapos, lagyan natin ng lugs na ring type kasi ang leads ay naka ring type din. So, lagyan natin ng maliit na bolts na 8mm para sa pag-separate ng mga leads at i-terminate natin sa supply. So, tandaan natin na kapag nag-terminate tayo ng cable, so, tingnan mabuti at intindihin ang diagram para hindi tayo magkamali. So, yan ang ingatan natin. So, tingnan mabuti ang mga level sa bawat leads. May number naman yan, 1 to 12. So, sa diagram, makikita din natin diyan kung anong leads ang pagsamahin sa line 1, line 2, at saka sa line 3. So, kapag nakuha na natin yung pares ng cable, so, kailangan na natin na higpitan yung bolts. So, ang paghigpit ng bolts ay kailangan naka full tight yan para hindi mag loose contact. So, mahalaga yan sa pagtrabaho ng electrical na hindi maluwag ang pag terminate natin para hindi masira ang ating motor kasi isa yan sa mga dahilan kapag maluwag yung paghigpit sa mga tornilyo, so posibleng mag-init yan or mag-spark. So sa mga facing ng motor, so kapag nakumpleto natin yan, i-double check lang natin sa pag higpit ang mga bawat bolt sa nakakonect ng phase. So yan ang ating tandaan. So kapag nahigpitan na yan natin lahat, so lagyan natin ng rubber tape una, pagkatapos lagyan ng electrical tape para maayos ang pagka isolate natin sa conductor ng ating pag-terminate. Kasi metal yung box niya or cover, so hindi pwedeng hindi maayos ang pagka tape natin kasi didikit yan sa cover o kaya sa box niya mismo. So yan ang ingatan natin. So kung may ideya din kayo sa mga motor na 3-phase, so paki-share naman sa comment section. Okay? Bye bye mga kabisi mind.